Matapos kalampagin ng iba't ibang sektor, sa publiko na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay ito sa manumalyang flood control projects ng gobyerno. Ayon sa ICI, kahit wala pa silang pasilidad at sapat na kagamitan, ikinakasa na nila ang technical capability ng komisyon para sa gagawing live streaming na pagdinig. Kontra naman ang Justice Department na bumuo na isa pang Independent People's Commission na magsisiyasat sa mga katiwalian sa gobyerno dahil magiging duplikasyon lamang ito sa trabaho ng ilang pong mga constitutional body tulad ng Ombudsman, si Man Corvera. Sa balita. Simula sa susunod na linggo, live nang mapapanood ng publiko ang mga ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa nabunyag na anomalya sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang inianunsyo ni ICI Head at Retired Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senado sa mga panukalang batas na humihiling na magtatag ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Reyes, wala pa silang pasilidad at sapat na kagamitan pero inaayos na nila ang technical capability ng ICI para sa pagdaraos ng live stream hearing. Aminado si Reyes na dapat malaman ng publiko sino ang mga pasimuno at nasa likod ng pangungurakot sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control. This thing is out and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos. It's our inspiration to work hard. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. Ayon kay Retired Justice Renato Puno, tama ang desisyon ng ICI na pakinggan ang matinding clamor para sa mga public hearing. Sa ngayon kasi anya nahaharap na ang bansa sa matinding krisis dahil sa nangyaring korupsyon at kailangan ng magpatupad ng transparency. We are facing extraordinary times. We are faced by an extraordinary crisis. And so the need for transparency is to the public. We are facing extraordinary times. We are faced by an extraordinary crisis. And so the need for transparency. Ang matinding korupsyon anya sa bansa, lumikha na rin ng matinding damage sa gobyerno, lalo na sa rule of law. Ang mahalagaan niya ngayon, maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng malawakang anomalya. It's important because that will pave the way for the prosecution of those who corrupted the flood control project of the government. And we know how the corruption resulted in a lot of damage to our country, damage to the economy, damage to our rule of law, damage to the principle of accountability and transparency. In other words, damage to the rule of law. Pero ang Department of Justice tutol sa panukalan ng Senado na lumikha pa ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa mga katiwalian. Ayon sa DOJ, duplication lang ito ng trabaho dahil mayroon ng ombudsman at bahagi ng kanilang mandato na mag-imbestiga at papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian saan mang tanggapan ng gobyerno. We have also reviewed the provisions of the proposed IPC, Mr. Chair, and we laud the objective behind the passage of the bill to address the
grave issues of corruption that are being discussed right now in different public fora. But there may also be possible duplicity of functions here, Mr. Chair. Duplication. As already mentioned, the Ombudsman already has investigative powers. It might raise the question of what if the findings of fact of the Commission would differ from that of the Ombudsman, which would prevail. So possibly enhancing already our institutions in place, strengthening them, capacitating them more, giving them more maybe budgetary support, manpower support would be ideal. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.